Isang araw, sa taas ng puno na malapit sa bundok, pinagmasdan ni Unggoy ang kanyang paboritong bulaklak habang kumakain ng saging. Ang ganda-ganda talaga ng bulaklak na iyon. Gusto ko siyang pagmasdan araw-araw, wika ni Unggoy sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang kumain ng saging, itinapon ni Unggoy ang balat ng saging sa lupa at humiga sa kanyang sanga. Nakita ito ni Paro-Paro at nilapitan niya si Unggoy. Unggoy, napansin kong nahulog mo ang balat ng saging na iyong kinain sa lupa. Ang wika naman ni Unggoy, naku, sadya iyan Paro-Paro. Lagi kong tinatapon ang mga pagkain sa lupa. Kaya pala, ang daming basura dito. Hindi mo dapat basta-basta na lamang tinatapon ang mga basura mo kung saan-saan lamang Unggoy. Maaari kang makadulot ng trahedya. Meron namang mga basurahang malapit dito ah. Doon mo na lang itapon ang mga basura mo, paliwanag ni Paro-Paro. Hay nako, Paro-Paro, tigilan mo nga ako. Ang tagal-tagal ko nang ginagawa yan ah. Wala namang nangyayaring masama. Galit na sagot ni Unggoy. Umalis ka na nga, sinisira mo ang araw ko, dagdag pa nito. Lumipad si Paro-Paro nang walang imik. Isang madilim na gabi, habang natutulog si Unggoy sa taas ng kanyang puno, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi niya ito pinansin at sinubukang muling matulog. Ngunit, sa halip na makatulog ay napatayo pa si Unggoy dahilan sa may bigla siyang narinig na malakas na tunog. Nagsimulang manginig ang kanyang puno at muntikan na siyang mahulog. Napatalikod siya at bigla na lamang sa kanyang nakita, lupang bumubuhos pababa mula sa bundok. Isang landslide. Walang magawa si Unggoy kung hindi sumigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya. Tumumba ang kanyang puno at nahimatay si Unggoy. Ito ang resulta ng pagtatapon mo ng mga basura mo sa kalikasan, Unggoy. Ito ang trahedyang sinasabi ko sa iyo. Paliwanag ni Paro-Paro. Napansin ni Unggoy ang lupa kung saan nakatanim doon ang paboritong bulaklak ni Paro-Paro. Natabunan ito ng lupa at basura. Paro-Paro, patawad. Nagsisisi na ako sa kasalanang aking ginawa. Magbabago na ako. Hindi na ako magtatapon ng basura sa kapaligiran. Umiiyak at nagmamakaawas si Unggoy. Kung kaya mong magbago, Unggoy, at hindi mo na talaga ito gagawin pa ulit, pinatpatawad na kita. Pero, tutulungan mo ako at ang iba pang mga hayop para mabigyan muli ng buhay ang ating tahanan at patawarin ka rin ng inang kalikasan. Simula noon, hindi na muling nagtapon si Unggoy ng basura kung saan-saan na lamang. At unti-unti ay muling nabigyan ng buhay ang kanilang tirahan, malinis at mapayapa. Ang aral, ika nga ng matatanda, kung ano ang itinanim ay siya rin ang aanihin. Sa kwento na ito, matututunan ang pagtatanim ng mabuting gawa nang sa gayon ay magiging mabuti rin ang bunga. Tulad na lamang ng pagtatanggap natin ng ating mga panauhin na kaiba sa ibang nasyon. Dahil dito, nakapagtanim tayo ng mga mabubuting gawa sa ibang tao at kasunod nito ang mabubuting bunga o maidudulot na iyong ginawang kabutihan.